Constabulary before. Sila lang naman ang responsible sa national peace and order ng ating bansa noong panahon ng Amerikano hanggang sa panahon ni Cory Aquino ng early part. Bago tayo tumuloy, click subscribe, click the notification bell para sa iba pang news update. Ano bang pinagkaiba ng Philippine Constabulary at Philippine National Police? Sa disiplina, malaking malaki ang pinagkaiba dahil ang Philippine Constabulary under of AFP while the present day PNP ay under of DILG which is civilian in nature. So ito yung views ng isang veteranong journalist. Letter on August 8, 1975 under Presidential Decree number 765, the PC or INP Philippine Constabulary or Integrated National Police was created. Mahalaga ang PNP dahil sila ang nangangalaga sa kapayapaan, nagpapatupad ng batas at nagpuportikta sa ating mga mamamayan laban sa krimen. So halimbawa na nito, kapag may nangyaring aksidente sa kalsada, agad silang tumutulong. Kapag may krimen na naganap, ang PNP ang nag-iimbestiga at tumuhuli sa salarin. The PNP was officially formed on January 1, 1991 through Republic Act 6975. It was made up of former members of the Philippine Constabulary or PC and INP or Integrated National Police. So some personnel were also taken from other EFP branches like the Air Force Security Command, Coast Guard, Navy, and Army. Halimbawa, kung dati ay ang Constabulary ang nakatalaga sa mga probinsya at ang INP naman ang mga lungsod, nang pagsamahin sila mas naging iisa at mas organisado ang kapulisan. Kaya kung makakita tayo ng pulis ngayon, maaring ang ilan sa kanila ay galing pa sa mga dating sangay ng militar. So, sa madaling sabi, ang PNP ay nabuo upang pagsamahin ang mga dating puwersa ng kapulisan at ilang miyembro ng EFP para maging mas matibay at mas organisado ang pagpatupad ng batas at kapayapaan sa bansa. PNP Powers and Functions, Republic Act 6975, Section 24. So, letter E, enforce all laws and ordinances relative to the protections of lives and properties. So, ang PNP ay nagpapatupad ng lahat ng batas at ordinansa para maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mamamayan. So halimbawa na nito, kung may magnanakaw, ang mga pulis ang huhuli at magbibigay proteksyon sa biktima. Letter B, maintain peace and order and take all necessary steps to ensure public safety. So tungkulin din ng PNP na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan at siguraduhin ang kaligtasan ng publiko. So halimbawa na nito, pagbabantay tuwing may malalaking pagtitipon tulad ng festa o rally. Pagpapatrolya sa kalsada para maiwasan ang gulo at aksidente. Letter C, investigate and prevent crimes, effect the arrest of criminal offenders, bring offenders to justice and assist in their prosecution. So, responsibilidad din ng PNP na magsiyasat at pigilin ang mga krimen, hulihin ang mga kriminal at tiyaking mapanagot sila sa batas. So, ang PNP ay tagapagpatupad ng batas. Sila din ang nagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan, nagsisiyasat at nagpaparusa sa mga kriminal. D. Exercise the general powers to make arrest, search and seizure in accordance with the Constitution and pertinent laws. So may kapangyarihan din ang PNP na magsagawa ng pag-aresto, paghahalughog at pagkumpiska ng ebidensya basta't naaayon ito sa konstitusyon at batas. So halimbawa na nito, kung may warrant of arrest, pwedeng huhulihin ng pulis ang kriminal. Kung may search warrant, pwede silang magsagawa ng pagsisiyasat sa bahay ng pinaghihinalaan. A. Detain an arrested person for a period not beyond what is prescribed by law, informing the person so detained of all these rights under the Constitution. So, maaaring ikulong ng PNP ang isang inarestong tao, pero dapat hindi lalagpas sa itinakdang oras ng batas. So, kailangan ding ipaalam sa kanya ang lahat ng kanyang karapatan. So, halimbawa,
Kapag may nahuling suspect, dapat ipaliwanag ng pulis ang Miranda rights. Letter F. Issue licenses for the possession of firearms and explosive in accordance with law. So, ang PNP ang may kapangyarihang magbigay ng lisensya sa sinumang gusto magkaroon ng baril o eksplosibo ayon sa itinakdang batas. So, halimbawa na nito. Kung gusto ng isang security guard o gun owner na magkabaril, kailangan niyang kumuha ng permit mula sa PNP. G. Supervise and control the training and operations of security agencies and issues licenses to operate security agencies and to security guards and private detectives for the practice of their professions. So, ang PNP ay may kapangyarihang magpatnubay at magkontrol sa pagsasanay at operasyon ng mga security agency. Sila rin ang nagbibigay ng lisensya para makapagsilbi ang mga security guard at pribadong investigador. So, halimbawa, ang isang security agency ay kailangan ng permit mula PNP bago makapag-operate. Ang mga security guard ay dapat dumadaan sa training na inoprobahan ng PNP. Ang mga private detectives ay hindi pwedeng mag-practice ng walang lisensya. Armed Forces of the Philippines. The Armed Forces of the Philippines, or EFP, it is the military force of the Philippines that is responsible for upholding the sovereignty of the country, supporting its constitution, and defending its territory against all enemies. Functions of the AFP, or Armed Forces of the Philippines: uphold the sovereignty, support the Constitution, and defend the territory of the Republic of the Philippines against all enemies, foreign and domestic. So, tungkulin ng AFP na pangalagaan ang kasarinlan o kalayaan ng bansa, sumuporta sa Constitution at ipagtatanggol ng teritoryo ang Pilipinas laban sa anumang kaaway mula sa loob o labas ng bansa. So, halimbawa, kung may banta ng terorismo o rebellion sa loob ng bansa, tungkulin ng AFP na supuin ito. Kung may posibleng pagsalakay mula sa ibang bansa, sila ang unang magtatanggol sa ating teritoryo. Promote and advance the national aims, goals, interests, and policies. So, ang AFP ay may tungkuling isulong at itaguyod ang mga layunin, adhikain, at interes ng bansa alinsunod sa mga patakaran ng pamahalaan. So, halimbawa na nito, pagtulong sa pagpapanatili ng kapayapaan para makapasok ang mga negosyo at namumuhunan sa bansa. Pagsuporta sa mga programa ng gobyerno tulad ng disaster response, relief operations, at community development. So sa madaling sabi, ang AFP ang sandatahang lakas na nagtanggol sa bansa laban sa kaaway, tumutulong sa pamahalaan at nagsusulong ng mga layunin para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Plan, organize, maintain, develop, and deploy its regular and citizen reserve forces for national security. So, tungkulin ng AFP na magplano, mag-organisa, magsanay at magpadala ng mga regular na sundalo at reserbang puwersa upang mapanatili ang seguridad ng bansa. So, halimbawa na rito, ROTC at Citizen Armed Force bilang reserbang puwersa ng AFP. So, pagpapadala ng sundalo sa mga lugar na may banta sa kapayapaan. Perform such other functions as may be provided by law or assigned. Plan, organize, maintain, develop, and deploy its regular and citizen reserve forces for national security. So, tungkulin ng AFP na magplano, mag-organisa, magsanay at magpadala ng mga regular na sundalo at reserbang puwersa upang mapanatili ang seguridad ng bansa.
So halimbawa narito, ROTC at Citizen Armed Force bilang reserbang puwersa ng AFP. So pagpapadala ng sundalo sa mga lugar na may banta sa kapayapaan. Perform such other functions as may be provided by law or assigned by higher authorities. So, ang AFP ay maaari ring magsagawa ng iba pang tungkulin na ipag-uutos ng batas o ng mas mataas na autoridad. So, halimbawa narito, kung may bagong batas laban sa cybercrime o terorismo, kasama sa tungkulin ng AFP ang pagpapatupad nito.